O eto na mga kababayan, nagresulta na itong mga pinaggagawa ng mga bangagan. Dahil habang inaalipusta nila si VP Inday Sara, lalo naman itong tumatapang. Naging palaban si VP Inday mga kababayan at napaaga tuloy ang kanyang pagdedeklara na seryoso na niyang ikinokonsidera mga kababayan ang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. I love it, I love it. Oh, yan talaga ang inamin ni VP Inday Sara Duterte mga kababayan sa interview niya sa Japan. Naalala nyo na parang nag-people power ang mga Filipino sa Japan mga kababayan? Ang dami nila sa kalye. Japan pa yan ha. Andun pala si VP Inday Sara Duterte. Panoorin nyo po. This coming 2028, may posibilidad po bang tumakbo kayo? Ma'am, please! Ma'am, please! Grabe baka please, oh. Please, please, oh. Maiinis ito ang mga loyalos tayo mga kababayan. Please! Yes, ma'am. Para mapaghandaan namin lahat. We are serious. Oh. I love it. I love it. We are seriously considering, ma'am. Yes! Oh. Ayan mga kababayan ha, malinaw na sa atin. Simula ngayon, focus na tayo sa pagsuporta kay VP Sara Duterte sa pagtakbo niya pagkapangulo sa 2028. Yes! Sabi ng mga tao mga kababayan, maawa ka. Oh. Tingnan niyo mga kababayan, hinaing ng taong bayan, maawa ka sa Pilipinas. Kahit taga-Japan pa yan mga kababayan na mga OFW. Alam nyo kung bakit ang mga OFW concerned pa rin sa politika sa Pilipinas mga kababayan? Dahil nagsakripisyo sila eh. Nawalay sila sa kanilang mahal sa buhay dahil sa sitwasyon ng ating bansa. At kung maiupo sana ang mga leader na kagaya ni VP Sara Duterte, umaasa kami ang mga OFW mga kababayan na hindi na ito mararanasan ng ating future generation. Na kailangan pa nating magibang bayan para mabuhay. Yes, I really believe that our country will be great, and I really believe. I love it. Please, please, sa ating mga kababayan, and mahirap yung kailangan natin gawin kasi you really have to stand firm, especially with government policies para maayos siya. Pero hindi kagaya ngayon na ano nang gagawin natin? O ganyan. Hindi alam ang gagawin. Paniwala po kung magkaisa lang yung mga tao. Alam natin kung saan tayo papunta, maggagawa ng ating bayan. Yes, ma'am. Isa din yan sa kailangan bantayan ng mga kandidato. Nagulat lang ako dahil masyado siyang maaga. Masyadong maaga ang mga kababayan yung mga attacks. At yan tuloy mga kababayan ang nag-trigger sa pagdedeklara ng maaga ni VP Sara Duterte na seriously kinukonsider niya ha, ang pagtakbo sa pagkapangulo. Never niyang sinabi yan mga kababayan dati. Diba nung tinanong siya nung nakaraang halalan 2022, before 2022, sabi niya, no, hindi ako tatakbo. Ngayon mga kababayan, positive na ang answer. Akala ko kasi trabaho. Tapos pagdating ng 2027, kasi 1 year before election, politika naman na yun. Kasi yun na rin ang year ng filing of maaga nilang dinemolish si VP Sara Duterte pero hindi nila matitinag mga kababayan. Legacy. Diba? Kapag kandidato ka na, doon na yung klarong politics na ang race. Kaya nagulat lang ako na maaga siya. Masyadong maaga. Dahil ang gusto nilang gawing Pangulo mga kababayan, hindi nga makaabot ng 1% sa rating si Tamba. Pero nung nakita namin na maaga siya, naano din kami na parang, ay salamat, maaga siya dumating. At least alam na natin kung ano yung kanilang plano. Ano yung kanilang totoong mukha. Iniisip nila, ano yung gagawin nila, ano yung bagoong Pilipinas, bagoong ang mukha. Sinasabi nila. Kasi at least ngayon, may time tayo na
mag-isip din kung ano yung kailangan natin. Nakapag-prepare din si Sarah ng maaga. Good job sa inyo mga bangag. Pakita kayo ng totoong mukha na maaga. Kasi kung nangyari din yung 2027, tapos ganun ka laki, yung... Sa 2027 mga kababayan, wala na silang maibabato na issue. Kapag gagamitan niya yung confidential fund, panis! At for sure mga kababayan, clear na yan siya sa COA niyan. Kanilang, ang tinatawag ko sa kanya, PR atake. Kasi nung unang PR nangyari attack. yun, 2023, kasi 2025 na tayo, no? 2023, doon sa budget ng Department of Education. 2025 na pala mga kababayan, no? 3 years na lang, 2028 na. 3 taon na lang pagtitiis mga kababayan. Wala nang ngag-ngag dyan sa palasyo. And Office of the Vice Sarah President. Sinabihan na ako nung kilala ko, kaibigan ko sa loob ng PR industry ng National Capital Region. Sabi nila, ang unang baba was 25 million para banatan. Grabe, no? Banatan ka. So, Funded pa mga kababayan. Si Sarah na mismo nagsabi 25 million sa mga babanat. Meron pa yung ibang budget dyan para tuloy-tuloy yung galing yan sa pera ng bayan. banat. So, tapos napapansin Sponsored nyo kasi, meron, tapos Buaya. wala, tapos meron. Hindi depende kasi yan kung ito na naman gagawin natin, ito na naman ang budget, ito na naman gawin natin, ito na naman ang budget. Yes, ganyan. Ganyan kasi yung pag-atake. So, medyo well-funded machinery Well-funded. yung attacks. Well-oiled. Sabi ni Lutang Robredo dati. Sila ni well-funded, well-oiled. Tinuon na, ma'am. Daghan yung kaay ka na ganing mga amigo. Ika-translate natin mga kababayan ha. Marami daw siyang mga kaibigan. Akala niya Sabi kaibigan. mo, amigo ni mo, pagka humanlili di ay. Pero hindi pala. Nagpapanggap lang pala. Tapos na-realize ko, ang meron lang akong realization, ma'am, na lahat pala ng politiko ay hindi mo kaibigan. Ang kaibigan mo lang talaga. Lahat ay manggagamit lang pala. Number 1 dyan si Amy Marcos mga kababayan. Matapos gamitin si Sarah, ngayon, bahala ka na. Hindi man lang niya mapagsabihan ang kanyang kapatid na ngag-ngag mga kababayan sa kanyang kabaliwan ng ginagawa laban kay VP Inday. At yung kanyang pinsan. At syempre, sunod-sunuran niyan si Tamba mga kababayan sa powers that be doon sa taas mga kababayan. Isang pitik lang yan ni BBM, alis na yan bilang speaker. Pero ewan lang natin, conjugal property kasi sila mga kababayan Ang kapangyarihan ni BBM ay kapangyarihan din ni Lisa. Yung taong bayan. Isa lang ang realization ni Sarah mga kababayan, ang kanyang totoong talagang kaibigan ay ang taong bayan. Yan mo lang talaga yung taong bayan. True! Duterte! Duterte! Gagalit na naman ang mga loyalist tayo nito, kababayan. Grabe, umuusok-usok ang kanilang mga ilong ngayon mga kababayan. May yung mga loyalist tayo. Sino Mike Abe, Maravillas, kami kay Jan, yung iba pa mga kababayan. Kapag nakikita nila si VP Sara, paborito nilang i-bash mga kababayan Totoo yan. Well-oiled machinery. Kaibigan ko yan, yung iba sa kanila, ma'am, na umaatake sa akin. Kaibigan ko yan sila from 2016, from 2019, ng mga elections. Nagugulat ako. Yung isa pa nga, nag-sorry yung papa niya sa akin privately. Sa tingin natin mga kababayan, yung si Adyong yan, yung bata na kongresista na Adyong, taga Mindanao, grabe attack kay VP Inday Sara. Sabi niya, pasensya na. Sana sana maging maayos lahat. Yun ang sabi ng tatay. Sorry pa ang tatay. Alam ko na yung mama niya, Bisaya. So, sinabihan ko din pero yung father niya, Tagalog, dating congressman. Sabi ko, nasa mga Bisaya, upuan man na, mo laban na.
So anong masasabi niyo dito mga kababayan na sa kaka-atake nila kay Inday, napaaga tuloy ang deklarasyon ni VP Sara na seriously considering ang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. Post your comments below!